Kinagabihan, walang imik na lumabas si Jericho ng bahay. Matanda na siya at hindi na niya kailangang magpaalam pa kung saan siya pupunta. Isa pa sawa na siya sa kasusunod sa mga ito, lalo na sa papa niya na wala nang ginawa kung hindi ang ipasubsob siya sa trabaho. Na tila ba maghihirap sila kung hindi siya papasok ng opisina at makikinig dito. Sawa na siyang maging tau-tauhan ng ama. Kaya na rin naman niya ang sarili. Kung mawala ang lahat sa kanya, nakahanda siya basta maging kapalit lang si Bianca. Pumunta siya sa Vince Bar. Alam niyang wala si Vincent doon at nasa honeymoon ito. Aaminin niyang kailangan niya si Vincent ngayon para may makausap. Pero nandiyan naman ang alak para makalimot siya kahit panandalian lang. Jericho, pare! Tinig mula sa likuran niya at bago pa niya malingon iyon, malakas na suntok sa balikat. Ang naramdaman niya at nakita si Sean sa tabi. Sean! Tawag niya sa kaibigan. After nilang makagraduate, umalis na ito ng bansa at yun na ang huling pagkikita nila at pag-uusap. What Gomez doing here alone? Tanong nito at naupo sa tabi niya. Humingi din ng alak sa bartender. Anong meron at bumalik ka ng San Miguel? Tanong niya rito at ininom ang laman ng kupita. Actually, I am back for good. Sagot nito. Well, welcome back to San Miguel. Walang emosyong bati niya at nag-cheer pa sila. I was at Vincent's wedding yesterday, and I missed the handsome best man. I was there, not at reception, and I heard you were with Bianca. Sabi nito. Sinulyapan niya ito at nakita niyang seryoso ang mukha nito. Napalunok siya. I was. Tipid na sagot niya. She's back now? No. Where is she? Back off, Sean. Matigas na banda niya rito dahil alam niyang noon pa man may gusto na ito kay Bianca. So, you still in love with her? Nagulat siya sa tanong nito na muntik pa niyang mailabas lahat ng alak sa bibig. Pare, I know everything. Nakangising sabi nito. Napalunok siya at marahas na napalingon dito. What? Halos hindi man lumabas sa bibig na tanong niya. Pare, you were so obvious. Alam na alam ko kung paano mo siya iiwas sa akin noon. And of course, the way you look at her, obviously you are in love with her. Lata niya nito at inubos ang laman ng kupita at tumingi muli sa bartender. Right. Nangingiting sagot niya sa alaala ng kabataan nila. So, what now? Where is she? Manila. Sagot niya at humingi ng bagong inumin sa bartender. What's she still doing there? She doesn't want to come back here. Ganun lang yun? Hindi mo malang ba siya ipaglalaban? Tanong nito. Of course not. I will do everything. Mapabalik ko lang siya dito. What the hell? Tanong ni Jericho nang biglang ihagis na siya sa kanya isang tabloid nung umagang nasa opisina siya at isinusubsob sa trabaho ang sarili. Tiningala niya si Sean at napakaseryoso ng mukha nito. Read that. Utos nito. Nagtaka siya dahil bakit tabloid ang pinababasa nito sa kanya. Kailan pa ito nahilig sa mga chismis? Bumuntong hininga na lang siya at hinila ang tabloid sa mesa. Sumandal pa siya sa upuan at binasa ang nasa front page. Supermodel, Bianca Suarez, buntis. Ama ng ipinagbubuntis, hindi matukoy. Yula nabasa niya at halos pangapusan na siya ng hininga. Sinulyapan niya ang larawan ni Bianca sa itaas ng mga nakasulat na balita tungkol rito. Nakasuot ito ng black two-piece habang nakangiti. Buhay na buhay ang mga mata nito. She's pregnant. Bulong niya at nabitawan ng dyaryo. I know ikaw ang ama. Ako sa nisyan sa kanya. Sinulyapan niya ito at muli binalik ang mga mata sa tabloid. Am I right? May nangyari sa inyo ni Bianca. According dyan sa mga nakasulat, almost 1 month ang buntis si Bianca. Mismong doktor na nag-check up sa kanya nagsabi. Paliwanag ni siya na mukhang binasa ang buong article tungkol kay Bianca. I was her first man. Pagmamalaki niya dahil totoo namang nakuha niya si Bianca na virgin almost 1 month ago. Nakakasigurado siyang siya ang ama ng dinadala nito at wala ng iba. Noted pare. Nakangising sagot nito. Kumilos ka na ngayon dahil hindi lang sa Bianca ipaglalaban mo ngayon, kundi pati na rin ang magiging anak niyo. Sabi nito. Ngumiti siya at mabilis na tumayot, hinila ang coat at susi ng kotse. Pupunta siya ng Maynila ngayon din. Gagawin niya lahat, sumama lang si Bianca sa kanya. Good luck pare. Nakangiting sabi ni Sean. Salamat pare. Sagot niya at nagtatakbong palabas ng opisina. Saksi si Sean sa halos araw-araw na pagluwas niya ng Maynila para lang kumbinsin si Bianca na bumalik na ng Maynila. Naging busy lang siya sa opisina nitong mga nakarang araw kaya hindi siya nakakasaglit sa Maynila. Pero ngayong nalaman niyang buntis si Bianca at nakakasigurado siyang siya ang ama, kahit ikabagsak pa ng negosyo nila ay aalis pa rin siya at pupuntahan si Bianca.
Pagdating niya ng Maynila ay wala si Bianca sa unit nito. Kaagad niyang tinawagan si Paolo. Matagal na siyang may number ni Paolo na nakuha din niya sa secretary ng agency nito. At sa kauna-unahang pagkakataon tatawagan niya ito para alamin kung nasaan si Bianca. Hello? Sagot ni Paolo sa kabilang linya. This is Jericho. Sagot niya at tinanong kung nasaan si Bianca. Napansin niyang nagdalawang isip pa itong sabihin kung nasaan si Bianca pero sinabi din naman ito. Nasa grocery si Bianca malapit sa condo unit nito. Nakita niya ang Honda Civic nito na nakapark sa parking lot. Doon na lang niya ito hihintayin kaysa sa hanapin niya sa malaking grocery. Makalipas ang halos 10 minutong paghihintay niya, nakita niya itong naglalakad papunta sa parking lot. Napahugod siya ng malalim na paghinga na makita ito. Simpleng mini dress na kulay red ang suot nito at flat sandals. Nakalugay ang buhok nito. Still, she looks stunning under the sun. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito nang makita siya sa tabi ng kotse nito. Muntik pa nitong mabitawan ng brown paper bag na bitbit nang makita siya. Mabilis siyang lumapit dito. Bianca, what are you doing here? Garalgal na tanong nito. We need to talk. Sagot niya pero nilampasan lang siya nito at mabilis na ini-unlock ang kotse nito. Bianca, come on, this is serious. Sabi niya at hinila ito sa braso. Wala tayong dapat na pag-usapan pa. You know, we have a lot of things to talk about. Sagot niya habang nagtitimpi ng galit. Halos ganito naman na eksena nila pag pupuntahan niya ito. Panay iwas at taboy lang nito sa kanya. But not this time, dahil may batang involved. Jericho, enough! May diin na sabi nito at basta lang inihagis ang mga pinamili sa loob ng kotse. Mabilis na umandar ang isip niya. Kung hahayaan niyang makasakay si Bianca sa kotse nito, no doubt, magtatago na ito sa kanya and worse, baka itago nito ang anak sa kanya. Enough? When I say it's enough! Marahas na sagot niya, tinila ang braso nito at sinipa pasara ang pinto ng kotse nito. Get off! Tili nito pero hindi niya ito pinansin. Halos hilahin na nga niya ito papunta sa kotse niya. Jericho, ano ba? Saway nito pero mabilis niya itong naitulak pasakay sa passenger seat at mabilis na umikot at sumakay sa driver's seat. What are you doing? Sigaw nito. Hindi niya ito pinansin. Sa kalsada siya nakatingin. Saan mo na naman ako dadalhin? Hiyaw nito. I need to know the truth. Sagot niya na hindi man lang ito nililingon. Why don't you just leave me alone? Hindi ba't alam mo na lahat? Sinabi na ni Mana, you are pregnant, Bianca. Putol nito sa sasabihin niya at nilingon ito. Nagkabit balikat ito at ibinagsak ang likod sa upuan. Humugod pa ito ng malalim na paghinga at tumingin sa labas ng bintana. So, you know, kaya ka bumalik at ginugulo mo na naman ako? I know I am the father. Paano kang nakakasiguro? Hamon nito. Marahas niya itong sinulipan at nakita niya ang takot sa mga mata nito. Huwag na huwag ka magsisinungaling sa akin, Bianca. Don't you dare! Banta niya rito. I hate you. Bulong nito at humagulhol ng iyak. Why are you crying? Malumanay na tanong niya. Alam niyang sensitive ang mga buntis at hanggat maaari hindi ito dapat na nagkakaroon ng sama ng loob. I'm sorry. Bulong niya pero hindi ito kumibo. Umiyak lang ito ng umiyak. Hanggang sa makarating sila sa Baguio, walang imik si Bianca. Nanatili lang itong nakatingin sa labas ng bintana at tahimik na umiiyak. Napansin din niyang tila hinahaplos nito ang tiyan kung saan nandoon ang unti-unti ng nabubuong anak nila. Alam niyang nahihirapan ito, ganoon din naman siya. Nahihirapan siyang makita niya ito sa ganoong sitwasyon. Napatiimbagang siya at tumigpit ang hawak sa manibela. Tatapusin na nila lahat ngayong gabi. Hindi siya papayag na hindi ito sasama sa kanya sa San Miguel bukas. Siya na ang magpaplano ng para sa kanila. Siya ang masusunod ngayon dahil hindi lang ang sarili nila ang dapat nilang isipin sa ngayon. Magkakaanak na sila. Ang magiging anak nilang importante ngayon. Let's go. Bulong niya at pinatay na ang makina ng kotse. Masamang tingin lang ay sinagot nito sa kanya at mabigat sa loob na bumaba ito ng kotse. Bakit mo na naman ako dinala dito? Para ano? Ipamukha sa akin ang katangahang ginawa ko? Umiiyak na tanong nito nang pumasok sila sa silid niya. Hindi sila maaari mag-usap sa baba lalo na't alam niyang magsisigawan sila. Kahit papaano ayaw niyang pinagchichismisan sila sa sarili niyang pamamahay. Bianca! Sabi niya at pilit inaabot ito pero umiiwas ito. Just trust me. Patuloy niya at tila siya naiiyak sa sitwasyon nila ni Bianca ngayon. Nailamukos niya ang palad sa muka at napamura. Ipaglalaban kita kay Mama. Bianca,
Paulit-ulit ko rin sinasabi sa'yo na ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko kayo ng anak ko. Kayo ang mahalaga sa akin ngayon. Pagsusumamoy niya, tinawakan ito sa balikat. Mahal kita at nahihirapan na ako makitang nagkakaganyan ka. Hirap na ako. Humahagulhol na sabi nito at tila nangihina at naisubsob ang sarili sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan sa buhok. Shh! Stop crying, honey. Stop crying. Bulong niya rito habang yakap-yakap niya ito at patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Alam niyang makakasama sa buntis ang pagiging emosyonal. I need you, Jericho. Bulong nito. I know. Sagot niya, tinawakan ito sa magkabilang pisngi. I love you, Bianca. More than anything. Honey, in you I found affection. Affection I never felt before. So please, Bianca, don't let our past, our dreadful past, destroy what comes tomorrow. Bulong niya rito. Tiningala siya nito at pinunasan ang mga luha. I hate to see you like this. I am dying inside looking at you crying endlessly because of me. I'm so sorry, Bianca. Please give me a chance to prove how much I love you. Jericho. Bulong nito, tinaplo siya sa muka at tumango. I still love you. I did my best to destroy these feelings but I can't. You are always in my heart, Jericho. Always. Oh, Bianca. He whispered and kissed her luscious lips. I love you, Bianca. I love you, Jericho. Napangiti si Bianca na magmulat ng mga mata. Nasa tabi niya si Jericho. Nakayaka pa ang kamay nito sa kanya. Tumagilid siya at pinagmastang mabuti ang gwapo mukha nito habang mahimbing na natutulog. Kahapon sa parking lot, nagulat siya na makita niya ito. Tila lumukso ang dibdib niya sa takot at excitement sa muli nilang pagkikita. Una niyang napansin dito ay ang pagpapatubo nito ng beard sa jawline nito at masasabi naman niyang bagay na bagay dito at mas nakadagdag ng appeal. Mas nag-mature ito at lumakas ang dating. Pasimple pa niyang hinawakan na magaspang nitong balbas at napangiti. Matapos nilang mag-aminan kagabi, hindi na nila pareho napigilan ang mga sarili nila at naibigay na naman niya ang sarili kay Jericho ng paulit-ulit. Hindi naman siguro masasaktan ng baby sa tiyan niya dahil 1 buwan pa lang naman ito. Masasabi niyang mas matamis ang pangalawang pagbibigay niya ng sarili sa lalaking pinakamamahal niya. Nagulat pa siya nang bigla itong gumalaw mula sa pagkakahiga at mabilis niyang inalis ang kamay sa pisngi nito. Nagmulat ito ng mga mata, nagkatinginan sila at ngumiti siya rito. Masasabi niyang si Jericho ang pinakagwapong lalaking nakita niya na bagong gising. Kung sa bagay si Jericho pa lang naman ang nakita niyang bagong gising sa tabi niya. Hi, nakangiting bati niya rito. Good morning. Bati naman ito in a husky sexy voice na tila ba naghatid ng kilabot sa kanya. How's your sleep? Tanong niya at sinuklay ang daliri sa buhok nito at tila pumasok sa isip niya ang mga nangyari sa kanila kagabi. Kung paano niya hilahin ang buhok nito sa kakaibang nararamdaman. Lihim siyang napangiti at pilit na itinataboy sa isip ang bagay na iyon. Masyado pang maaga para gawin nila ulit ang mga ginawa nila kagabi. Isa pa pagod siya at alam niyang pagod pa rin si Jericho. Marry me, Bianca. Sabi nito, nalaki ang mga mata niya na napatitig rito. Nagbukas siya ng bibig pero walang salitang lumabas doon. Tama ba ang narinig niya? Gusto siya nitong pakasalan? Be my wife, Bianca. Patuloy nito nang hindi pa rin siya kumikibo at nanatili lang na nakatingin sa magandang mata nito. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo yan. I think this is the right time. Will you marry me, Bianca Suarez? Muling tanong nito at bumangon pa mula sa kama at naupo. Hinawakan ng kamay niya at lalong nanlaki ang mga mata niya nang may maliit na box itong kinuha sa drawer ng side table. Kulay pula iyon at halos naririnig na niya ang sariling tibok ng puso sa kabang nararamdaman. Napaupo siya at hindi pinansin ang kahubdan. Wala siyang pakaalam kung hubad siya. Ang mahalagay ang sasabihin ni Jericho. Hindi nakaligtas sa kanya ang pasimpleng pagsulyap nito sa hubad niyang katawan. Lihim siyang napangiti dahil kitang-kita niyang epekto niya rito. Will you be my wife, Bianca? Tanong nito at dahan-dahang isunuot ang mga kumikinang na singsim. Nanatili pa rin siyang walang kibo at impit na lumuluha habang nakatingin sa mamahaling singsing sa daliri niya. Sinulyapan niya si Jericho na naghihintay ng sagot niya. Napaluha siya sabay ngiti at paulit-ulit na tumango. I will marry you, Jericho.
Umiiyak sa tuwang sagot niya at mabilis itong niyakap at humagulhol ng iyak. Tears of joy dahil ito na ang matagal na niyang pinapangarap. Ang makasal kay Jericho sa lalaking pinakamamahal niya. I love you, Jericho. Sabi niya at kumalas ng yakap dito at mariing hinalikan ito sa mga labi. I love you, Bianca. Sagot nito at dahil pareho naman silang hubad, bakit pa ba nila pipigilan ang anumang pwede mangyari ngayong umaga? Habang suot-suot niya ang singsing na bigay nito, tanda ng pagmamahal nito sa kanya. I can't get enough of you. Bulong nito. I am yours now. You are mine, Bianca. Since then and now. He whispered and continued what they are started. Pagsakay nila sa kotse, nakaramdam siya bigla ng takot. Uuwi na sila ng San Miguel ngayon at haharapin ang mama ni Jericho. O tamang sabihin, haharapin na nila ang buong San Miguel. Are you okay? Tanong ni Jericho at hinawakan ang nalalamig niyang kamay. Yeah. Tipid na sagot niya at tapatingin sa suot na singsing. What are you thinking? He asked. Well, sometimes I feel like the world is against me. But the sound of your voice, that's what saves me. When we're together, I feel so invincible. Nakangiting sagot niya rito dahil yun ang nararamdaman niya. Tila kalaban niya ang buong mundo at tanging si Jericho lang ang nakakapagligtas sa kanya. Ngumiti ito sa kanya, tinalikan ng kamay niya. Sometimes, I feel I can't keep it together. Then you hold me close and you make it better. When I'm with you, I can feel unbreakable. I love you, Mr. Gomez. Patuloy niya. I love you too, Mrs. Gomez. Nakangiting sagot dito at mabilis na tinawid ang pagitan nila, tinalikan siya sa mga labi. Saglit lang dahil nasa kalsada na sila. Kagad niya itong sinuway na maghiwalay ang mga labi nila. Jericho, be careful! Suway niya rito. Ngumiti lang ito at hindi pa rin binibitawan ang kamay niya. Pagdating nila sa mansyon, ilang beses muna siyang humugot ng malalim na paghinga habang nakatingin sa malaking bahay. Sinulyapan niya si Jericho na nakatingin din sa labas ng kotse. Marahil nag-iisip din ito kung ano mangyayari sa kanila pagpasok nila ng mansyon. Sinulyapan siya nito at humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. It's us against the world, Bianca. You and me against them all. If you listen to these words, know that we are standing tall. You and me against the whole San Miguel. Determinadong sabi nito. Tumango siya dahil alam niyang kaya nilang labanan ang lahat ng tutol sa relasyon nila. Kung noon hindi nila nagawan lumaban, hindi na ngayon. Ipaglalaban na nila ang kanilang naudlot na relasyon noon. Pagbaba nila, pareho pa nilang tiningala ang mansyon at nagkatinginan sila nito. We're not gonna break us. We both still believe. Sabi nito at lumapit ito sa kanya, tinawakan ang kamay niya. We can do this. Bulong nito habang mahigpit na nakahawak sa kamay niya. We can. Sagot niya, tumugot ng malalim na paghinga at sabay na silang humakbang palapit sa malaking pinto. Haharapin na nila ang mama ni Jericho at naniniwala siya na kahit na anong mangyari, siya pa rin at ang magiging anak nila ang pipiliin ni Jericho. Hindi siya dapat na matakot dahil alam niya ipaglalaban siya ni Jericho, lalo na ngayong dalawa na silang ipinaglalaban nito. Habang naglalakad, napahawak siya sa tiyan niya. Tila ba nais niyang ibulong sa walang malay na batang nasa sinapupunan niya na huwag itong matakot at ipaglalaban sila ng ama nito. Naniniwala siya kay Jericho na kaya nitong talikuran ang lahat para sa kanya. Kaya nitong iwan ang buhay bilang isang Gomez para sa kanya. Sinulyapan niya ito at ngumiti rin ito nang buksan na nito ang malaking pinto ng mansyon. At magkahawak kamay silang pumasok sa loob. It's them against the mansion, against the San Miguel, against the world. Jericho and her, against them all. Nilingon ni Jericho si Bianca at pinisilang kamay nito. Kitang-kita kasi niya ang kaba at takot sa mga mata nito nang nasa loob na sila ng mansyon. Nais niyang ipaalam dito na hindi niya ito pababayaan. Haharapin na nila ang lahat ng taon tumututol sa relasyon nila. Ipaglalaban niya si Bianca sa mga ito at ang magiging anak nila. Wala nang makapipigil pa sa kanya. Jericho! Malakas na sigaw mula sa may itaas ng hagdan. Sabay pa sila ni Bianca na napatingala sa sumigaw. Nakita niya sa may hagdan ang mama niya. Galit na nakatingin sa kanila ni Bianca. Naramdaman niyang isiniksik ni Bianca ang sarili sa kanya na tila ba nais nitong magtago sa kanya. Sinulyapan niya ito at yumuko sa may tenga niya at ibinulong. You and me against them all. He whispered. Sinulyapan siya nito at tumango naman. Hinalikan niya ito sa buhok at ibinalik sa galit na ina ang mga mata. What are you two doing here?
Galit na tanong nito nang tuluyan ang nakababa ng hagdan. Pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Bianca. Bakit mo dinalang babaeng yan dito? Tanong nito at sinulyapan si Bianca. Nasa uri ng pagtingin ng mama niya ang pagmamaliit kay Bianca at nasasaktan siya sa ganoong uri ng pagtrato ng mama niya kay Bianca. Bianca is wearing a simple but elegant above the knee dress na siya mismo ang bumili para rito nung unang araw nila sa Baguio. No makeup at all plus those dark circle around her beautiful eyes. Her hair is not in a perfect wave but she's still stunning and looks so beautiful. And no matter what she looks like for him, Bianca is the most beautiful. Stop treating her that way! Saway niya sa ina. Jericho, hanggang ngayon ba naman nahihibang ka pa rin sa babaeng yan? Sabi nito at tinuro pa si Bianca. Naramdaman niyang napasinghap si Bianca, lalong humigpit ang hawak niya sa kamay nito. I love her, ma! At kung nagawa mo kami paglayuin, believe me, hindi niyo na magagawa ang mga bagay na yan. Ano ba nangyayari sa'yo, Jericho? Hindi ang isang tulad lang niya ang nababagay sa'yo. At sino kayo para sabihin sa akin kung sinong nababagay sa akin? Galit na sagot niya. Mali ang ginagawa niyang pagsagot-sagot sa ina pero mali din naman duhan nito ang sarili niyang kaligayahan. Maraming babae dyan, Jericho. Mas bagay sa'yo. Nandiyan si May. Mas bagay siya sa'yo kasi dyan sa babaeng yan. Muling sigaw ng ina at tinapunan ng masamang tingin si Bianca. Nanatili lang na walang kibo si Bianca sa tabi niya. Nakikinig lang ito sa mga masasakit na salita ng kanyang ina. Maristel! Sigaw ng Donya na galing kung saan. Marahil narinig nito ang pagsisigawan nilang mag-ina. Alam niyang noon pa man tanggap na ng Donya ang relasyon nila ni Bianca. Ito pa nga ang gumawa ng paraan para bumalik dito si Bianca. Ito din ang gumagawa ng paraan para paglapitin sila ni Bianca. Alam niyang susuportahan sila ng Donya. Lola! Mahinang tawag ni Bianca. Sinulyapan niya ito at nakita ang mga namumuon luha. Ayaw niyang nakikitang ganito si Bianca, lalo na't buntis ito. Makakasama sa dinadala nitong bata ang pagiging emosyonal. Ma! Huwag niyo sabihin kukonsintihin niyo ang kahibangan ng dalawang yan! Galit na sabi ng mama niya. Maristel! Walang mali kung mahal nilang isa't isa. Sagot ng Donya at sinulyapan sila. Ma! Malaking kahihiyan pag pumutok ang balita tungkol sa dalawang yan dito sa San Miguel. Isang malaking skandalo, mama. Makakaladkad ang pangalan natin sa skandalo. Hysterical na sigaw ng mama niya. Alam naman niyang nais lang silang iiwas ng mama niya sa malaking skandalo dahil alam ng buong San Miguel na ampun si Bianca ng mga Gomez. At iniisip ng mga ito na nagturingan silang magkapatid ni Bianca. Maaring mali sa paningin ng iba pero mapipigilan ba nila ang mga sariling damdamin na magkagusto sa isa't isa sa loob mismo ng mansyon? Marahil yun ang isang malaking pagkakamali nila, ang magkaroon ng relasyon habang nasa loob ng mansyon. Isang malaking kahihiyan nga iyon lalo na't menor de edad lang si Bianca noon pero hindi nila mapigilan ang pag-ibig. Minsan naiisip niya na kaya ibinigay sa kanila si Bianca ay para sa kanya. Tadhana ang nagdala kay Bianca sa mansyon. Tinadhana para sa kanya si Bianca. Mas isipin mo pa ba yan kasi sa kaligayahan ng mga bata? Tanong ng Donya. At lumapit sa kanila ni Bianca. Hindi ito kumikibo at tahimik na umiiyak. Nababahala siya dahil baka mapano ito sa pagiging masyadong emosyonal. Nagawa mo na nga silang paglayuin noon na halos 7 taon. Nakita mo ba kung ano nangyari sa mga bata? Patuloy ng Donya. Si Bianca, kung hindi siya naging matatag ng mga panahon na iyon, maaari siyang mapahamak. And who knows kung makikita pa natin siya muli. At dahil sa ginawa mong yun, sinaktan mo mismo ang anak mo. Ma! Lahat ng yan ginawa ko para protektahan ang pamilyang to. Naiiyak na sagot ng mama niya. Alam niyang masakit dito ang anumang nangyayari sa kanila sa ngayon. Pero kung tulad sana nito ang Donya na napakadali ditong tanggapin ang relasyon nila ni Bianca, wala sana silang problema ngayon. Kung kayo madali kayong nabola ng mga batang yan, ako hindi. Kahit kailan hindi ko matatanggap ang maling relasyon na yan. Sigaw ng mama niya at masamang tingin na itinapon ito sa kanila ni Bianca. Hindi kami magkapatid ni Bianca, ma. Nakuha niyang isagot sa ina. Alam niyang magkapatid ang tingin sa kanila ng mama niya kaya napakahirap para rito na tanggapin ang relasyon nila. Pero ganoon pa man kahit balibaliktarin man ito ang mundo, hindi pa rin sila magkapatid ni Bianca. Shut up, Jericho! I don't know what is happening to you. Kung saan mo pa dinala ang utak mo para mahimbang sa ganyang klaseng babae. Sigaw nito sa kanya. Maristel!
Mahal na mga batang isa't isa, bakit ba hindi mo nalang tanggapin anumang meron sila? Mahalaga pa ba sa'yo ang sasabihin ng ibang tao kasi sa sariling kaligayahan ng anak mo? Sabat ng Donya. No, no! Hindi ko kukonsentihin ang kabaliwan ng dalawang yan. Hindi ko matatanggap! Sigaw nito at mabilis na tumalikod at mabibigat ang hakbang na umakyat ng hagdan. Sinulya pa niya si Bianca na impit na umiiyak. Kinabig niya ito at niyakap ng mahigpit. Don't cry, honey. Bulong niya tinalikan ito sa buhok. Lalo naman itong napahagulhol ng iyak. This doesn't last too long. We find ways to get it on track. Assurance niya rito. Hindi niya isusuko si Bianca kahit hanggang sa dulo, tutol ang mama niya. Hindi niya isusuko si Bianca. Humugot siya ng malalim na paghinga at humigpit ang pagkakayakap rito. He is going to protect her with everything. Let's talk sa library. Yaya ng Donya sa kanila. Tumango siya at naglakad na silang tatlo papuntang library. Hawak-hawak pa rin niya ang kamay ni Bianca. Pakiramdam niya tuloy once na binitawan niya ang kamay nito ay mawawala na naman sa kanya si Bianca. At hindi niya hayaang mangyari iyon. Wala nang makakapaglayo sa kanila ni Bianca. Not his mom, not his own town. Sa library, seryoso silang kinausap ng Donya at sinabi niya rito ang balak nilang pagpapakasal ni Bianca. Hindi na nagulat pa ang Donya at nakita niyang lumalim ang ngiti nito sa labi. Alam kong aabot ang lahat ng ito sa kasalan. Nakangiting sabi ng Donya at hinila ang kamay ni Bianca na suot-suot ang singsing na bigay niya. I've noticed this earlier and I'm so happy for the both of you. Nakangiting sabi ng Donya. Salamat po, Lola. Nahihiyang sagot ni Bianca. Welcome to Gomez family, Bianca. This time, you will be illegally Gomez. Sabi pa ng Donya na nagpangiti kay Bianca at nilingon siya nito. Tumango siya dito at ngumiti. You will be Mrs. Jericho Gomez. Sabi niya tinalikan ito sa mga labi. Nagulat pa ito at mabilis na umiwas. Marahil na nahihiya dahil nakatingin sa kanila ang Donya. Alam kong mahal na mahal niyo ang isa't isa. Kitang-kita ko iyon. Sabi ng Donya at muli silang nagpasalamat rito. Dahil kung hindi dahil dito, baka hindi na sila nagkaroon pa ng pagkakataon ni Bianca na ayusin ang lahat ng mga nangyari noon. Mama! Narinig niyang tawag ng papa niya sa may pinto. Sabay-sabay pa silang tatlong napalingon sa bagong dating. Miguel, iho! Tinig ng Donya. Sinulya pa niya si Bianca. Nakita na naman niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Wala siyang idea kung matatanggap ng papa niya ang relasyon nila ni Bianca. Sa kauna-unahang pagkakataon, maririnig niya ang opinyon ng papa niya tungkol sa kanila ni Bianca. Napalunok siya tumugot ng malalim na paghinga at humigpit ang hawak sa kamay ni Bianca. What's going on here? Matigas na tanong ng papa niya at napasulyap sa kamay niya na nakahawak sa kamay ni Bianca. Tinawagan ako ni Maristel. Ano sinasabi nitong malaking kahihiyan? Tanong ng papa niya na nasa kanya nakatingin. It's about me and Bianca. Sagot niya at tumingin ng diretso sa ama. What do you mean? Kunot noon tanong nito. We love each other. Mabilis na sagot niya at tumayo kasunod si Bianca na tahimik lang. Ano? Gulat na tanong nito at pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ni Bianca at sa Donya na puno ng pag-aalala sa mukha. Kung sakaling tutol din ang ama sa relasyon nila ni Bianca, tatalikuran na niya ang pagiging isang Gomez. Gagawin niya iyon para kay Bianca at sa magiging anak nila. This is crazy! Naguguluhang sabi nito. Miguel, hayaan mo magpaliwanag ang anak mo. Sagot ng Donya at lumapit ito kay Bianca. Bianca, iha, hayaan na muna natin mag-usap ang mag-ama. Sabi nito at iginiyang palabas ng library si Bianca. Nilingon pa siya ni Bianca bago tuluyan lumabas ng pinto. Matapos silang mag-usap ng Donya, hindi pa rin lumalabas ng library si Jericho at ang papa nito. Natatakot siya na baka hindi rin sang-ayon ang papa nito sa relasyon nila at paghiwalayin din sila tulad ng mama nito. Nag-aalala siya at hinawakan ng tiyan. Your daddy love us. Bulong niya sa tiyan. Tila ba naririnig na siya ng bata doon. Kanina pa siya hindi mapakali sa sala. Paikot-ikot. Ipinagpapasalamat niyang hindi bumababa ang tita Maristel niya. Kung nagkataon baka kung ano namang masasakit na salita ang sabihin nito sa kanya. Naglakad na muna siya palabas ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin. Isa pa nais din muna niya mag-isip na maayos kung tama ba ang desisyon nila ni Jericho. Sa kakalakad niya umabot siya sa labas ng mansyon. Sa lalim ng pag-iisip niya, hindi niya namalaya na may paparating palang kotse. Isang malakas na preno ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Bianca! Sigaw mula sa may kotse. Nilungon niya ang tumawag at nakita niya ang pamilyar na lalaki.
Oh my God, Bianca! What are you doing? Magpapakamatay ka ba? Nag-aalalang tanong ng lalaki na kaagad niyang nakilalang si Sean, ang kaibigan ni Jericho at minsang nanligaw sa kanya noon. Sean, bulong niya. Oh God, Bianca! Sabi nito at lumapit sa kanya. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Tumango siya dito. Come on, ihatid na kita sa mansyon. Yaya nito tinawakan siya sa siko. No! Mabilis na tanggi niya. Nais muna sana niyang mapag-isa at makapag-isip kahit saglit lang. Isa pa'y natatakot siyang malaman ang opinyon ng papa ni Jericho tungkol sa relasyon nila ni Jericho. Kung tulad ba ito ng Donya na tanggap ang relasyon nila o tulad ito ng tita Maristal niya na abot langit ang tutol nito sa kanila ni Jericho. So, you are with Jericho? Tanong ni Sean habang nagmamaneho. Pinakausapan niya ito na ihatid sa SMU. Nagtanong ito kung bakit sa SMU. Basta ang sabi lang niya may gusto siyang tingnan sa dating eskwelahan.